Wala namang masama pag i-donate mo ang kidney out of love. May iba ka talaga, matinding kabutihan yun na dinodonate mo. Pinangakuan ka. Opo, tutulungan daw nila ako, pati yung mga kapatid ko. Bilang ganti doon sa kabutihan na ginawa mo, Opo. kusang loob ibabalik nila or itutulong nila sa'yo. Bibigyan daw po ako ng magandang trabaho sa US. Sa US, dadalhin ka sa Opo, US. para daw mapabilis yung proseso. I-adapt na po nila ako. Pagkatapos mong naigawa yung pagbibigay mo ng kidney, nung bang pagkatapos noon, iniwan ka na? Parang wala na lang po. So, hindi mo na sila makita? Hindi na po. Nagmagandang loob, Ginoong Bentulfo, para po makatulong sa kapwa. Pero wala pala siyang proteksyon sa batas. Ay, sino may kasalanan yan? Eh di yung mga mambabatas na kung ano-ano lang kanilang ginagawa sa kanilang tungkulin at nasasangkot pa sa mga flood control program Naku! at nasasangkot pa sa political dynasty. Kilala mo tong, ikaw ba'y pupunta ng Amerika? Ano ba nangyari? Pinangakuan ka, lumapit sa'yo, pagdodonate mo or pagbibigay mo ng kidney. Kwento mo sa amin muna para nagkakaintindihan tayo. Nasa trabaho po ako nun sa Nueva Ecija. May kasama po akong kumpare ko. Pinuntahan niya po ako sa mismong trabaho ko. Okay? Punta raw kami ng Manila. Maghanap ng trabaho. Eh yun po hindi naman po kami nakahanap ng trabaho. Tapos yung tito niya, stepfather niya, nag-aalok daw ng kidney. Sino ka para Yung may nag-aantay raw? doktora po. Okay. Si Doktora Juliet Navarro. Yung nagtatanong at nagpapahanap sa stepfather niya kay John Albao para mag-donate daw ng kidney. Kung sino makakapag-donate. Opo. Eh marami na daw pong nakuha na donor yon. Yung si Doktora Juliet Navarro po. Okay. Sir, matanong ko lang, sino po yung unang lumapit sa inyo? John Albao. Kaano-ano mo tong June Albao? Stepfather po ng kumpare ko, pinakilala lang din po sa akin. Kailan mo nakilala ito? Bago ka pa alukin na kunin yung kidney mo na may kapalit na bayad or time na naghahanap na sila ng kidney? Yung time na po naghanap silang kidney. Doon lang lumapit sa'yo, Opo. nagpakilala. Nagpakilala. Ngayon, itong June Albao, pinakilala ka kanino? Kay Doktora Navarro po. Okay. So kay Doktora Juliet ka umano na pinakilala, pinakiusap. Opo. Saan ka dinala? Sa St. Luke's po. Sinabi mo, nilapitan ka ba? Anong sinabi? O may nangangailangan? Baka sino pwede mag-donate? Parang ganon. Opo. Beneficiary at naghahanap ng donor kung sinong makakapag-donate. Wala namang masama kung i-donate mo ang kidney out of love. Kung minsan sa pamilya mo, pwede kasi mangyari. May iba ka talaga, matinding kabutihan yun na dinodonate mo. Kasi kidney mo yan eh. Kasi po, nagmakaawa po sa akin yung asawa ng bibigyan ko ng kidney. Naawa ka. Saka yung anak. Pinangakuan ka. Opo, tutulungan daw nila ako, pati yung mga kapatid ko. Bilang ganti doon sa kabutihan na ginawa mo, Opo. kusang loob ibabalik nila or itutulong nila sa'yo. Bibigyan daw po ako ng magandang trabaho sa US. Sa US, dadalhin ka sa Opo. US. Para daw mapabilis yung proseso. I-adapt na po nila ako. Yung bang, kaya baka ba lumapit sa amin dahil pagkatapos mong naigawa yung awa na yung kidney mo, para naawa ka naman, o sige, parang itinuring ka parang pamilya, nung bang pagkatapos noon, iniwan ka na parang... Parang wala na lang po. So, hindi mo na sila makita? Hindi na po. Ikaw ba ay nag-undergo ng mga pagsusuri, mga lab test? Meron po. Okay. So, anong ginawa naman ng kabilang panig para masiguro na yung kidney mo ay in condition? Pina-test po ako sa lahat ng mga urologists. Okay. Ikaw ba ay kinuha muna, inilagay sa isang lugar para ma-monitor yung mga kinakain mo? May mga ganun ba? Opo, ganun. Okay. So, kinuha ka din. Good morning, Doctor. Morning po. Okay, ma'am. Morning. Ambag niyo po muna. Anong nakikita niyo pong mali o tama? Anything that you can say dahil kayo po ay nandyan po sa larangan po na yan. Siguro ang pwede kong masabi po muna kasi medyo yung narinig lang po natin is yung sa context ng ating pasyente. Nais ko pong ipabatid yung ating kidney transplantation. Sinisigurado po muna ng mga doktor na ito ay sumusunod sa alituntunin ng Department of Health. Meron po tayong mga panuntunan na sinusunod. So we want to make it legal, ethical, at saka ligtas po both for the recipient and for the donor. Narinig ko po na sa ay hindi living related, no? Parang ang ibig sabihin po noon, ang usual pong mga hinahanap na donor ay yung kapamilya, first degree, second meaning, anak, tita, pamangkin, living related po yon.
beyond the fourth degree po, ito ay tinatawag na nating living non-related. Proseso po tayong sinusunod bago po ma-approve ang kidney donor. So una, kailangan po nating masigurado na na-explain sa donor na ligtas at saka kung ano yung mga possible na risk para sa kidney donor. Pangalawa, hindi po siya parang forced na mag-donate ng kidney niya. Pangatlo, kailangan pong pumasa muna siya sa medical test na siya ay talagang ligtas na maging donor. Yun po yung mga general na panuntunan po na bago mag-donate ng kidney or before undergoing the kidney transplantation. Okay, Doc, salamat po. Thank you so much. Salamat po, sir. Salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Una po, Republic Act 7170. Yan po yung Organ Donation Act of the Philippines. At yan po yung nagsasabi na kung pwede pong magdonasyon ng anumang bahagi ng katawan ng isang tao, subalit ang pinag-uusapan po dyan, Republic Act 7170, yung post-death donation, which means ang anumang pagbabahagi ng katawan ng tao sa kapakinabangan ng eskwelahan, ng siyensya, ng medisina, o ng kanyang kapwa-tao ay kailangang maganap pagkatapos na bawian ng buhay yung pong donor. Yan po yung batas na yon. But that law has been amended by a memorandum circular by the Department of Health. Meron po silang inilabas sometime about 2012. At ang binabanggit po riyan, pwede na po ang donasyon ng buhay na tao for any consideration. So ito pong panauhin natin, Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Ben Tulfo, was well within his competence na sa kanyang karapatan, na sa kanyang pagpapasya, na magdonasyon ng kanyang ari-arian, ng kanyang bahagi ng kanyang katawan. At wala pong batas na pumipigil sa kasalukuyan. Bunga nga po nito pong pagbabagong ibinaba ng Department of Health. Ngayon po ang malaking problema, paano natin hahabulin o hahanapin yung donee o yung nabigyan. Kung yan po ay kumpirmadong nasa Amerika, sa akin pong tingin may mga hakbang na pwedeng gawin upang mahalungkat, lalong-lalo na po sa kasalukuyang polisiya ng Estados Unidos. Pwede po tayong sumulat diyan po sa Department of Homeland Security, doon po sa Immigration and Naturalization Service, INS, at sa iba pang mga ahensya doon para malaman natin itong tao kung nandoon pa sa kanila o nabubuhay pa hanggang sa kasalukuyan. At ang isa pa pong maganda riyan, puntahan po natin yung doktor o yung ospital na nagsagawa ng transplantation dahil sigurado po tayo meron po silang record. So sa lahat po ng ito, may pag-asa yung nagpunta dito po sa help desk ipabitag mo. Ito naman siya ngayon, naiiwan sa dilim, kaya lumapit sa atin. Ipamasahe nga, papunta ng Isabela. Tinawag natin doon sa kay Congressman John Paul D. Ang yaman-yaman ito mga, kung titingnan mo doon sa Isabela, ano na sila doon? Ang dating dynasty na. 1,500, sabi pa, lumapit. Tulungan nyo na kung nandyan na sa inyo. Ibang topic yung babalikan ko po itong matakaw na kongresista na to, na parang tinawagan namin. Ako na lang mismo, kaya ko mag-donate na kahit 5,000. Kung baka maging mahirap tong mga congressman na tong matatakaw si Ewan. Kasi galing sa Nueva Ecija, wala na siyang malapitan, lumapit sa atin. So we're taking care of her muna for him. Anong nakikita niyo, attorney? Dapat tulungan natin. Anong mali rito? Ano yung pananamantala, panlilinlang at pagpapabaya? Dito po papasok yung advocacy ng Ipabitag Mo Incorporated. Yung pong non-governmental organization na naglalayong silipin ang mga alituntunin, mga kasalukuyang batas na umiiral na napapabayaan ng mga mambabatas ng mga kongresista, kagaya po ng binabanggit niyo. Kasi po, doon sa batas na binabanggit natin, dalawa na po yan, Republic Act 7170 at pagkalas ng 2012 nagkaroon ng amended sa pamamagitan ng kautusan ng Department of Health. Maganda pong paliwanag po ninyo. Kaya po ito lumapit sa atin at gusto na lang umuwi doon sa kanyang tiyuhin at nandoon. Sabi niya, punta lang ako rin sa Isabela. So, dahil lumapit sa aming action center, the first thing that we did, attorney,
tinawagan yung tanggapan ng 3rd District si Congressman Ian Paul D. Ang sinabi naman daw, pumunta na sa inyo, ba't hindi nyo tulungan? Hindi niya nakita na yung compassion na parang, kasi pagdating sa mga ganitong klase, total pupunta naman doon sa kanyang distrito, pupunta roon. Parang tulong na lang out of compassion. Sabi, tinulungan niya, di ba't hindi niya lang tulungan? Ang gusto lang niya, simple lang naman, attorney, pamasahe lang na 1,500 pesos. At the same time, hindi nakita yung logic na sana kung na magandang loob siya, makipagtulungan pa ang bitag sa iyo, nephew ka pa naman ni Boji D. Yan, plaging problema kung kinamkam ninyo sa dynasty ninyo, takaw nyo, lintek kayo, binabalikan ko kayo. Hindi ko kayo pinahihiya, pinupukaw ko kayo sa ganitong klaseng, sana nakatulong ka, tulad ng sinabi mo, attorney, sa iyo, bata ka pa siguro, wala naman halaga sa iyo dahil gusto mo lang maging congressman, yan ang problema ng dynastiya. Kaya ko naman magbigay dito kahit na 10,000, hindi sa mamayabang, buisit lang ako, nasasabihin ninyo, dynasty. Sos, Mariosep kayo. Kaya ako na buisit, attorney. He could have helped kahit the speaker or anybody kayo sa Kongreso. Anong dapat gawin, attorney, dito sa sinasabi mong faulty? It has to be revisited, it has to be amended, or whatever it is, doon sa donor ngayon, attorney. Kasi nakikita natin, dapat may counterpart pati sa Senado. Alam mo, attorney, ginagawa na natin ngayon, oversight na eh. Tama po kayo dyan sa oversight na yan. Kapag mga nakaupong mga kongresista, makapong wala silang panahon para pag-usapan yung mga batas na talagang makakatulong sa mamamayan. Katulad po nito, nagmagandang loob Ginoong Ben Tulfo para po makatulong sa kapwa. Pero wala pala siyang proteksyon sa batas. Ay, sino may kasalanan yan? Di yung mga mambabatas na kung ano-ano lang kanilang ginagawa sa kanilang tungkulin at nasasangkot pa sa mga flood control program at nasasangkot pa sa political dynasty. Ayun po yung mabigat yan, Ginoong Ben Tulfo. Well, attorney, hindi tayo nang iinsulto, nakakagalit lang pag ganito, parang kami tumutulong. Ang sa tingin ko naman dito, no, Sir Ben, is tama nga yung sinasabi ninyong dalawa ni attorney na if, let's say, talagang trabaho niya ay mambabatas, di tutulungan niya lang tong tao na to and then use him as a case study para mapag-aralan yung batas, para maiwasan yung mga ganitong klaseng estilo. Yun lang naman yung punto, hindi niya ata nakita yung lohika na yun. Nakita niya kagad, ay maglalabas ako 1,500, kayo na. Parang ganun na lang, Sir Ben, yung naging estilo na imbis na inisip, ano bang pwede niyang itulong aside doon sa monetary na pampauwi, yung inisip niya yung pera lang, ay pera-pera lang. It's not about kung anong nagawa mo sa mundong ito. Kung ano na ambag mo, may ibang tao, walang-wala, sabihin na natin, salat sa pangangailangan, pero sobra ang yaman pagdating sa pag-unawa na para maisalba ang buhay nung nangangailangan. Ang problema, sinalba naman ang buhay, mambubudol. Tapos yung mga taong dapat makakatulong, hindi lang doon sa kagalingan nila maging dynasty, sa halip na maging, siya ay gagawa ng sinasabing mag-iiwan ng legacy, kung legacy man, hindi yung legacy na gaano ka lawak yung pamilya mo kumamkam ng pagiging dynastiya, hindi yun Lilipas din tayo. Anong naambag nyo? Some people do it for the sense of purpose, giving and saving without even asking in something in return. The best way, attorney, is when you fill the needs of others without expecting anything in return, leaving it all up to God, and you save lives. Ito na siya. Kaya lang siya kanya, sana yung mga taong binigyan mo at tinulungan mo at yung mga taong makakatulong sa'yo, abay, sabi, nandiyan na sa inyo, tulungan nyo. Nakikinig ka ba? Ian, Paul D. Sagot! Anyway, with that, attorney, gagawa na lang namin siguro, kami nang gagawa ng paraan. At sige, usap na lang tayo sa baba. Sige, ako na lang tutulong. Di ba, mabutas ang bulsa ko. Mag-ambag ka, hati tayo, dahil hati tayo. Next generation ka. Alangan, ako lang ba naman? 5 sa'yo, 5 sa akin. Okay na ba sa'yo? Usap pa tayo. Maraming salamat po. So with that said, nakita naman natin yung iba't ibang klaseng diskusyon ngayong araw. Ngayon naman, hindi titigil ang pagtutulong natin dito kay Sir. Ay gagawa natin ang makakaya natin dito sa ating programa ngayon. Itong Pambansang Sumbungan Bitag Helpdesk.